yun. Alam mo yung ano, yung pakiramdam na may upo. Lumubog yung phone. Hindi ko na siya pinapansin kasi siguro parang hindi totoo. Magandang gabi bayan yung pinapanood. Patay ilaw. Kasi yung ambience ando na. Sobrang lupit talaga nito. Ito pinaka-grabing experience. Para sa akin, hindi naman ako sa naniniwala pero meron talagang event na hindi talaga mapagkakaila. Upuan, umangat sa dalawang paa, umatras, bumagsak. Di magandang gabi bayan. Tingin na kami lahat. Imagine, 4 kami dun sa sala. Sa kusina may umisod na bakal na maingay na upuan na mabigat. Umatras, sabi ni Mami. Hindi, malaking dagalan niya. Kami lang ni Mami doon, patay din ilaw, nanonood ng TV. Alam mo yung mga lumang oven toaster? Yung may bell? Okay. Ano? Bakit? Anong nangyari? Etong next na ikikwento ko ay napag-usapan na namin last week. For context, katulad nga sinabi namin kanina, recently namatay yung mother namin, August 23. But, again, hindi nga kami naniniwala sa mga ganun-ganun na. Hindi ka pa naniniwala, dami na natin. Pero ito ay dream-based. So, world building last week, Sunday. Ano? Church anniversary? Bandang 7 AM na to malamang. Kasi alam ko saglit lang ang mga ganong klase. Yung mga ganong dream state. Setting. Aware akong nananaginip na ako. Nakaupo ako sa isang hall, bleachers type, 3 steps. Ganon ko siya katanda. Kasi di ba normally pagka may event, monoblock, upuan, ganon. Pero yung sa panaginip is rectangle hall, bleachers type na parang basketball court. Yung semento yung upuan mo. Steps lang. Blue yung kulay ng sahig, ng buong area. Sa pagkakaintindi ko, yung nakikita ko ay isang church service. Ever ba may nakita ka na bang ganung klaseng forma ng... Wala pa. Bago yung setting sa buong... Doon ko lang siya nakita yung lugar na yun. So, kung may nakakaalam ko ano ibig sabihin, paano nangyayari yung mga ganun. Ang alam ko, yung dreams ay consolidated elements ng mga experiences mo sa buhay. Kukuha siya ng isang aspect, nakita mo na yung ganitong place, yung mga taong kilala mo, sila din yung normaling nakikita based on memories. mo. Pero, this dream, never ko pang nakita sa buhay ko yung place na yun. Yes, may napupuntahan akong bleachers, pero yung specific, natandaan ko yung specific tsura niya. To the point na kaya ko siyang i-drawing sa papel exactly kung ano yung nakita ko. Luckily, naging aware ako na nananaginip na ako that time. Then, puno ng tao. Parang church service. Mahabang hallway. Sa harap, yung isa namin pastor, may spotlight siyang yellow. And nakilala ko yung tao doon sa stage And kilala ko rin kung sino-sino yung mga nasa, I assume music ministry din. Kasi Kita mo rin ba yung mukha nila? Kita ko. Kilala ko yung pastor dun sa stage. Kilala ko yung 4 na kumakanta. Alam kong 4 sila at banda yung nasa likod. Naka-mic stand sila. Alam ko yung damit kong black t-shirt. Tapos yung katabi ko, sobrang aware ako. Tapos na-realize ko kaagad. Swerte ko, na-realize ko kaagad na nasa panaginip pa ako. Kasi naramdaman kong gumaganyan ako. Natulog ako Sabi ko sa sarili ko, nananaginip ako. Narinig ko pa yung sarili ko nun. Tapos pinilit kong bumalik dun sa setting. Oh my God! Kaya mo yun? Parang Inception, parang gano'n. Nakabalik ako right away. Kasi sayang. Sobrang linaw talaga. Naka-black t-shirt ako. Naka-churchmate na babae. Naka-pink. Alam kong pink at alam ko kung sino yung katabi ko. Pero yung familiar faces, pero hindi ko na nakilala. Tapos, eto na, malupit. Upo ako. Tinanong ko yung katabi ko, ano? Nakikita mo ba si ganito? Yung churchmate din namin na recently namatay after ni Mami mamatay. 1 to 2 weeks after namatay. Close friend din ni Mami. Nakikita mo ba? Since aware ako, sa isip-isip ko, bakit ka nandito? Di ba kakamatay mo lang? So aware ka sa panaginip mo na sa outside world ay patay na siya? Yes! Kaya nga, ang dami kong questions Sabi nung... Sabi nung katabi ko na kape, hindi!
Ako lang nakakakita sa panaginip na yun. Yun ang first question. Bakit ako nandun? Bakit sa panaginip na yun, ako lang ang nakakakita sa kanya? Panaginip nga yun supposed to be, di ba? Yung mga rules iba. Ano yung pakiramdam mo that time? Feeling ko, totoo yung nangyari. Vivid, lucid, ganun. Masyadong malinaw yung eksena compare sa mga previous experience ko sa lucid dream. So ayun, kita ko si churchmate na recently namatay. Naka-black na shirt, black na may collar. Pati yung style ng damit. Tapos, yes, yung mataas na collar, yung mga ganong details, ganon siya kalinaw. Then, alam ko rin na naka-boycott siya. Pati hairstyle. Malinaw yung mukha niya. Tapos, nagkamatahan kami. Pero, wholesome naman to. Nagtingin na kayo? Pag ganun ko sa kanya, nakatingin na siya sa akin nung pagtingin ko sa kanya. So, ibig sabihin, alam niyang ikita ko siya. Alam niya nang siya na yung titignan kong next. Nag-smile naman sa akin, kalmado. Parang gumanto lang. Gumanon lang. As in, wholesome lang. So, itong panaginip na to, hindi to horror eh. Supernatural lang. So, tapos, nung na-establish niya na yung eye contact, tayo siya. Or to the right nito, napaikot, exit na. Tapos sa likod nung 3 steps, grills na bakal, pillars lang na maninipis. Tumayo siya nang walang sinasabi, lakad siya ng mabagal, pa-exit na. Sabi ko, sa isip ko habang naginip ako, nag-isip pa rin ako sa loob ng panaginip ko. Sobra ka na! Sabi ko, kung nandito ka, hindi nandito rin si Mami. Ganun yung isip ko. So, grills na to, tas exit. Tayo ako ganyan. Silip ako, hanap. Nandun sa labas si Mami. Oh my God! Tapos, ang tsura niya na maayos yung... Mababa ba siya? Yung look niya before... Mag-decline yung health niya? Oo, ganon. Nakapagtina ba siya? Black ang buhok. Ay, yun, black ang buhok. Black buhok, nakapuyod, may ba? Tapos, gamit niya yung purple niyang sunglasses na lagi niyang ginagamit. Naka-long sleeve siya na black, i-collar din. Maayos. Tapos, ako ang unang nakakita naman sa kanya. Tapos, gumanon ako, taas ang kamay. Para baka sakaling mapansin niya ako from far away. Nung ginagawa niya, nung nakita ko siya, may hinahanap din siya. So feeling ko, the eksena is, inaantay niya lang si churchmate na lumabas. Para magsabay sila, magkasunod sila eh. But, since gumanon nga ako, at lumilingon-lingon si Mami dun sa eksena, nakita niya ako. Tapos ang facial expression niya, yung parang nagnako. Yan. Naku, nakita ko ni Wilmer. Oo, parang gano'n. Nakita niya ako. Parang ganon kalinaw yung panaginip niyon. Hindi ka tapos. Tapos? Nung nagnako na dun sa eksena si Mami, nag-cut na. Oras ako nagising, 7:56. Kung ano oras ako ginigising ni Mami bago mag-church. Oh my God! Oo nga, ganong oras nga. Kami ginigising pa nando kami sa inyo. Yun yung eksena. Sobrang pagmulat ko din nag-cut. Ganun ako. Ano oras na? Ganun ako, 7:56 a.m. Oras kung anong oras ako ginigising normally ni Mami. Oh my God! Para mag-prepare kung ano man, magsisimba ka ba, ganyan. Yan ang typical na oras. Hopefully, wala siyang negative influence outside, hindi siya bad spirit, kung ano man. Wala namang bad experience eh. Sa buong eksena, wholesome naman, walang wala. Ano nga kaya yung panaginip mo? Gawa lang ba yun ng mga memories? Or way din ba yun to communicate sila sa atin or tayo sa kanila? Previous lucid dreams ko, pagtagpi-tagpi siya ng mga alam ko na eksena, na tao, na place, na pangyayari. Itong kinwento ko ay bago yung feeling ba nung panaginip mo yun, parang nabangungot ka ba? Hindi siya yung gusto ko na matapos to, parang gano'n. Tapos gano'n yung, kasi kalmado to. Hindi siya scary. Hindi siya 2 words. Oo, 2 words. Yung hindi ka makagalaw na... Sleep paralysis. Hindi siya ganon. Kasi kanina, di ba sabi ko, na ganon ko at narinig ko yung sarili kong nananaginip ako. Tinatapik ko yung sarili ko. Ay, meron ako naalalang hindi mo pa nakukwento. Ito, nakakatawa. Yung pusa. Ay! Yung pusa. Biniguro natin si Mami. Oo. Tapos umuwi ka, nandun ako. Ako muna nagbantay. Sino ba magkwenta ako? Ikaw? Ako na din. Ikaw nandun eh. Day 2. Day 2 ng burol. Day 2, umuwi muna ako para kumuha ng gamit, maligo, kung ano man. Iuwi ako, magsama sa bahay. Di kinamagahan, since ako na lang ang tao sa bahay, wala na akong pakialam, bukas ang pinto ng CR habang ako More na. ganyan ako.
Okay. Yan ako. Pinto, yan. Yung Pinto. bawal na nasa pinto. Tapos nakabukas yung pinto. Papasok. To my right, kusina. To my left, pinto, palabas. Ngayon, nasa kalagitnaan ng pag-ire. May dumang pusa. Take note, galing kusina na walang bintana, walang pinto, palabas. Pero kilala ko yung pusa. Anong kulay ng pusa? Gray, black, gray, black. Kaganyan ako. Tapos yung pusa, akala niya siguro walang tao. Ganyan siya. Tapos lumingon sa akin yung pusa. Nagkatingin na ngayon. Ganun siya. Ginulat ko na lang. Eto malupit. Hinabol ko nang wala akong short. Hinabol ko sa labas. Sura mo nun. Oo, t-shirt lang. Tapos nabol ko ganun. Wala na. Nawala na yung pusa. Hindi ko alam kung saan siya dumaan. Sarado yung bintana. Wala bumukas sa bintana. Tapos sarado na yung pinto. Lagi nakalakay. Hindi na ako natulog sa sala. Ay, yung nawala pusa. yung pusa. Okay, nawala. Dinisiragan ko ulit. Pera naman tayo sa distrikan. Nakita ko naman yung pusa. Nasa labas, kumakain. Nakita ko naman. So, totoong pusa siya. Okay. Technically, totoo. Paano siya lumabas? Ayun ang hindi ko alam. Yun yung pusang pinapakain ni Mami na kaya may mangkok dun sa labas ng pinto. Nung nag-e-expect na yung pusa na lagi may food doon, dinala niya na yung anak niyang puti. Kilala ko naman yung pusa. Yun naman pala eh. Kilala ko naman siya. Knowing na nanggaling siya sa kusina, as in, nakalutang isa niyang paa nung nagkatinginan kami. Sino unang gagalaw? Ginulat ko na. Tapos pag, as in, sinilip ko agad. Wala na. So yun, kung meron kayong mga ganong experience o Tsaka sobrang yung mga panaginip ba, may meaning? Ano bang yung meaning ng panaginip niya? Ano ba yung meaning ng nakita ko? Doppelganger, ng mga umuupo sa kamang wala naman. Siguro yung sa dream niya, may share yung event. Sobrang recent lang yung passing ng mother namin. Pero yung specifics nung dream, questionable sa akin. Oo. So dito na namin tinatapos ang vlog na to. Naway kayo ay entertain at syempre natapos ng very very light. Bago ko tapusin ang vlog na to, i-follow niyo naman ako sa aking mga social media accounts and don't forget to subscribe sa aking YouTube account. Huwag niyo rin kakalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay? Say bye! Say bye to the vlog. 1, 2, 3, go! Magandang gabi! At mafuwa! Wow. Yay! Okay, cut! Yung 30 pa yan, bababa pa yan siguro.